sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayo manggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-24 sa buwan ng Enero. Ilang araw na lang ay Pebrero na naman at papasok ang araw ng mga puso. Isang medyo makulimlim na araw ng Martes. Isang oras na naman po tayong magkakasama-sama dito po sa palatunto ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan in partnership with Eastern Police District. Siyempre, headed by the man behind the Lingkod ng Bayan, si DDS Police Colonel Benliner Capili. At isang magandang tanghali sa Eastern Police District Director, Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asueta. Napakapalad po natin, magbabiyahe na naman tayo ng malayo. At I suppose familiar kayo sa aming magiging panauhin ngayon. Sabi ko nga, hindi nagkakaedad yung ating panauhin ngayon, Maaari nyo po kaming panoorin live sa FB live streaming
FB DWBL live streaming Lingkod ng Bayan. Sa inyong radyo sa Talapitan, DWBL 1242 kHz AM band at sa YouTube. Amin pong ihahatid ang ilang mga balita mula sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District. At siyempre, kasunod po noon ang ating panayam sa atin pong panauhin. Naalala ko na naman yung kapangalan ng mami ko, no? Babatiin natin mamaya. Akala nung partner ko, nakakalimutan ko siya. Okay, partner, bumati ka na. Muli, kasama ko pa rin po ang aking partner, Police Captain Julius Criste, partner. Yon, magandang akala ko talaga balita na, partner eh. Magandang tanghali sa iyo, partner, at syempre sa lahat ng bumati ng happy birthday sa iyo, nagkakamali po sila. At gayon din syempre magandang tanghali po at tayo sa magpalang araw po sa lahat ng ating mga giliw na tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Pero bago po tayo magpatuloy, syempre batiin muna natin, partner, ang ating minamahal na ama ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, no? Kay Police General Rodolfo S. Azorin Jr., gayon din sa aming Regional Director, kaya Police Major General Jonel C. Estomo, at sa aming ama ng Silangan Distrito, syempre, kaya Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asweta. At gayon na din, syempre, sa aming Chief of Police ng Marikina City, Sir, Police Colonel Earl B. Castillo. Salamat po, sir. At narito po uli ako sa aming programa ni Tita Flory. Kanya. Okay, binanggit niya pa talaga, no? And but anyway, thank you very much po sa lahat ng bumate, no? I supposed to correct it kasi ang tunay ko pong birthday is March 21. Unfortunately, ang sabi nila, ang Viber daw ang nilabas January 21. Pero ganun pa man po. Happy birthday. Maraming salamat po sa lahat ng nakaalala sa akin. Thank you very much. Sabi ko baka hindi na ako makaka-birthday ng March 21. Hindi naman, magpapakain ka lang, ibig sabihin nun mamaya. March 21 pa. Okay, tulad po ng ating nabanggit. Pero bago yan, nais muna nating pasalamatan at batiin. Siyempre, si Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, si Police Lieutenant Michael Marcos Mase, at ang bumubuo po ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Thank you very much again sa tanggapan po ni Attorney Bob Paig, Executive Director ng LTFRB, Attorney Eric Valero, OIC Legal, LTFRB, Police Lieutenant Colonel Dot Baltasar sa Dental, and Oral Surgery, Police Lieutenant Eden Ritual, Police Master Sergeant Erickson Galang ng PTC4 Secretariat of the Chief PNP, Attorney CJ Marbella, at si Police Colonel Roman de la Cruz, Director ng PNP Training Center. Binabati din natin si Ma'am Anog, ng OSS. At binabati natin sa magandang tanghali ang National Police Clearance Team nationwide under the leadership of Chief PNP Police Brigadier General Rodolfo Azorin Jr. with the general supervision of the Director for Intelligence, DIDM, Police Major General Eliseo D.C. Cruz. Magandang tanghali din kay Police Major General Eric Noble. So this time, atin na pong tanggapin ang ating balita. Higit sa 100,000 halaga ng shabu nasabat sa pinaigting na operasyon ng Eastern Police District kontra droga. Ang detalye ihatid mo kaagapay, Robin. Walang kawala sa kamay ng otoridad ang isang sospek sa isinagawang bypass operation ng District Drug Enforcement Unit, katuwang ang District Intelligence Division, SOU, DECU, EPD-DMFP at Pasig City Anti-Drug Abuse Office. Naganap ang naturang operasyon pasado 2 ng madaling araw sa Ramos Village, East Bank Road, Barangay Manggahan, Pasig City, noong 24 ng Enero taong kasalukuyan. Naaresto sa operasyon ng isang suspect na kalaunay kinilalang si Renald Gonzales, 21 taong gulang, na pawang residente ng Barangay Rosario, Pasig City. Nasamsam sa suspect ang humigit kumulang 16 na gramo ng ipinagbabawal na droga o shabu na may standard drug price na higit sa 112,000 pesos.
Ang naturang suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng RA 9165 at kasalukuyan namang nakapiit sa Pasig City Police Station Custodial Facility. Yan ang ulat kagapay Robin Barameda. Okay, standby Elise. Okay, atin naman pong ihahatid ang mga activities ng Eastern Police District and accomplishments. Ang lahat ng detalye niyan ay ihahatid sa atin ni Patrolwoman Elise Cortez. Ang mga kapulisan ng San Juan City Police Station led by Police Major Darius R. Agmalio, Chief SCAS, ay nagsagawa ng awareness lecture on anti-terrorism, Project Ready, Violence Against Women and Children, alas 3 ng hapon noong January 18 sa mga grade 12 students ng Technical and Vocation Livelihood Senior High School. Isa sa mga layunin ng aktibidad ang magbahagi ng kaalaman tungkol sa masamang epekto ng illegal na droga, mga batas sa proteksyon sa mga kababaihan at bata, laban sa mga abuso at iba pang dahas. Samantala, nagsagawa ng Project Sibol o simula ng isang bagong oportunidad ng lipunan and Police Community Outreach Program in relation to Kasimbayanan Program ang mga kapulisan ng Station Community Affairs and Development Section, Mandaluyong City Police Station, led by Police Captain Horana B. Olyaging Chief SCADS, alauna ng hapon noong January 19, 2023 sa mga piling residente ng Barangay Addition Hills, Mandaluyong City, na mahagi ng food packs at nagsagawa ng lecture on drug awareness, LCAC at BALSI. Tinuruan rin ang mga lumoka kung paano gumawa ng dishwashing liquid para sa mga gustong magtayo ng maliit na negosyo. Bukod pa rito, alas 4 ng hapon noong January 20, nagsagawa rin ng lecture on urban gardening ang mga kapulisan ng SCAS Mandaluyong City Police Station, led by Police Captain Olyaging, Chief SCADS, sa Maysilo Circle, Barangay Plainview, Mandaluyong City. Maliban sa pagpapaganda ng ating kapaligiran, makakatulong rin ito bilang suporta sa produksyon ng pagkain at pagsugpo ng air pollution. Nabigay naman ng tulong seguridad ang mga kapulisan ng Pasig City Police Station led by Police Captain Catalino Q. Gazmen, Office in Charge Substation 5 in partnership with Pasig Peace and Order Department and Barangay Pinagbuhatan Security Force upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa pagdiwang ng Pista ng San Sebastian at Araw ng Pinagbuhatan noong January 20, 2023. Noong January 23, 2022 naman, nagsagawa ng lecture on Project Ready at Anti-Bullying Act of 2013 ang mga kapulisan ng San Juan City Police Station led by Police Major Darius R. Agmalio, Project Ready Officer sa mga estudyante ng San Juan Technical Vocational and Livelihood Senior High School sa Barangay Corazon de Jesus, San Juan City. Samantala, nagkaroon ng monthly earthquake and fire drill ang mga kapulisan ng Greenfield Substation led by Police Captain Edmer D. Nicolas, Deputy Chief, para suriin ang kahandaan at kaligtasan ng bawat tauhan. Nagkaroon din ng maikling lecture kung paano tugunan ang safety precautions sa panahon ng sakuna led by SFO3 Luciano R. Regis noong January 22, 2023 sa Barangay Highway Hills, Mandaluyong City. At para naman sa Eastern Police District Law Enforcement Operations Accomplishment Report covering period of January 19 to January 20, for anti-illegal drugs operation, operation conducted 6, arrested person 8, total drugs confiscated 36.78 grams, total standard price 250,104 pesos. For anti-illegal gambling operations, arrested person 13, total amount confiscated 4,880 pesos. At para naman sa Enhanced Managing Police Operations, Checkpoint 89, Foot Patrol 515, Mobile Patrol 203, Galugad or Bulabog 304, Oplan Bandillo 121. Arrest of wanted person, most wanted person arrested 5, other wanted person arrested 6, implementation of city ordinance, fine 111, warrant 665. At yan po ang mga ganap sa Team EPD Pamamarisan, kaagapay mo, Elise Cortez. Okay, maraming salamat sa ating mga police patrollers.
Police Corporal Robin Barameda, and Police Corporal Elise Cortez. Happy viewing kay Ma'am Kat Kapili, gayon din sa Optimist, Alabang, kay Kanono, no? At sa lahat ng staff ng CDDS, CDDA, CDDO, dyan po sa Eastern Police District. Ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng SM Super Malls at SM Star Mall. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger at ang burger ng bayan at ng SM Super Malls at SM Star Malls. 15 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. Muli na batiin natin ang National Police Clearance Team nationwide under the leadership of the Chief PNP, Police Brigadier General Rodolfo Azurin, with the general supervision of DIDM Director Police Major General Eliseo DC Cruz. So this time, we're going to play the ADP of the PRO7. Tayo po'y magbiyahe papunta po ng Cebu.
national guidelines and nation faiths. Where there is abundance of principles and nation is sacred. I asked a wise man, tell me, sir, which way can I make a good career? He said with a smile, be a good human being. There is a lot of opportunity in this area and very little competition. Properly naman yung latag natin ng mga security personnel natin. Nakita nyo naman, we always conduct regulation exercises. That is why we are giving you guidance. The City Police Office of Manisa is giving you guidance, imparting you some degree of discipline so that you can live peacefully and happily. So far, all systems go. Sa nakita ko, what we really need is yung mga direct supervisor. They have a very vital role in this activity.
And truth can never be divided into half truth and half lie, because otherwise it will always still be a lie. Now that the world is more globalized than ever, it is imperative for the PNP to be equipped with appropriate supplies and equipment, which is the reason why planning and procurement is deemed essential. We shall continue to go above and beyond the call of duty and remain committed in fulfilling our roles of keeping the peace, to promote national unity and loyalty, and regard this as one of the great legacies we contribute to our beloved PNP organization. The head of the civil security group is informed that on Monday to visit our field units to see for myself, personally see the actual situation of our personnel at the ground. I convey to all of you, your loved ones, and to the entire Central Visayas community, my warmest, best wishes for a peaceful, meaningful, and most bountiful New Year.
Unang-una sa lahat, we thank the Holy Child, Senior Santo Niño, for the protection and guidance in our security coverage up to the last day. To the valiant men and women of Police Regional Office 7, I am grateful with the favorable outcome on how we managed to maintain the peace and security of such grandest festival in the Philippines. As I monitored and inspected the perimeter and area of convergence in every activity, I've seen the selfless efforts and sacrifices you put towards its success, peace and order, along with the full support of other law enforcement agencies, the Cebu City government, stakeholders, the Basilica Minore del Santo Niño, and to the Sinulog organizers, force multipliers, student volunteers, and the general public who greatly contributed to the huge success of this revelry from the start up to the end of this celebration. This marks the efficiency and effectivity of our strategic plans, thus indicating PRO7 reliability and preparedness to any upcoming big events in Central Visayas. Daghang salamat sa inyong way puas nga pagtabang sa Rehiyon 7. Pilipino ako, sa puso't diwa, ang buhay ko sa bayan ay itataya. Pilipinas na aking bansa, ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimbot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa, sa isip ko, sa salita at sa gawa. Magulang ko ay susundin, at ang utos ng Diyos aking tutuparin. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sungli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimbot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinairal. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Iakalay ko ang aking buhay ng buong katapatan. Pilipino ako, puso't isip ko'y ganyan.
Okay. Napakaganda ng AVP, no? At honestly speaking, ang ganda-ganda po ng music background ng intro profile ng butihing si Brigadier General Jerry Biaris. But due to copyright issues, ayaw po nating mawala sa ere yung live, no? We've been encountering such problems. Kaya asking for apologies. Anyway, tulad po ng ating nabanggit, tayo po'y magbabiyahe papunta po ng Cebu. Na siguro naman napanood natin yung napakagandang intro profile ng butihing Regional Director ng Police Regional Office 7. Sa katauhan po ng ating butihing opisyal na hindi yata nagkakaedad, Police Brigadier General Jerry F. Biaris. Magandang tanghali po sa inyo, RD. Kasama ko po ang aking partner, si Police Captain Julius Criste. Yes, Ma'am Flory. Magandang hapon po, tanghali sa ating lahat. Long time no see. Oo nga. Pero RD, ay hingi na ako ng apology. Sa totoo lang, when I first heard the background before pa po, I was so touched. Napakaganda. Pero talagang na-experience po namin, na-plinay namin yun, nawala na yung buong programa. At lahat po ng lahat po ng program ngayon, kapag meron siyang music background, di ba, engineer, kinakat nila. Napakaganda nung ating nung mga accomplishments at mga ihahatid pa from Cebu. Nangihinayang naman po tayo na mawala tayo sa ere. Partner, bumati ka muna kay RD. Siyempre, partner. Sir, magandang tanghali po at isang magpalang araw po. At sa inyong lahat dyan, ng ating mga magigiting na kapulisan ng ating Police Regional Office 7, sir. Welcome po, sir, sa ating programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamayan. Alam mo, partner, hindi na iba si RD sa atin, no? Oo naman. Kaya nga sabi ko sa iyo, pinagmamalaki natin yan ng Eastern Police District. Kahit ilang linggo lang na nakasama natin, a very smart officer. Sabi nga, with his dynamic isa sa mga accomplishments. hinahangaan at tinitingala nating mga But since opisyalis. From Eastern Police District, napunta yata si RD sa Region 3. Region 3, And partner. now, he's with Region 7. 15 days pa lamang ay umuulan na ng accomplishment. So, diretso na natin to. Pero RD, don't worry. You will be staying with us until 1:10 p.m. Extended. Oo. Pero ang programa ito ay handog sa atin ng SM Super Malls at SM Mega Malls, game din ng Angel's Burger. Magtatanong na ako kay RD, no? Ng current situation, ng peace and order, diyan po sa PRO 7. Lalo-lalo na po yung anti-criminality campaign, RD. Ay, pero nakabati naman si RD. Hindi pa nakabati si RD, partner. Pabatiin muna natin siyempre sa ating mga tagapakinig, partner. Go ahead, RD. Yes, ma'am. Unang-una sa lahat, of course, gusto ko munang batiin ang ating buting angkor na si Ma'am Flory Gabitan. At the same time, ang ating co-angkor niya, si Captain Julius Criste. So magandang hapon po sa ating lahat. Medyo po namamaos ang aking boses dahil nung isang araw, nandun po tayo sa Carmen, yung sinulog sa Carmen, and medyo malakas yung ulan. But anyway, dahil invitation ninyo ito, I see to it na maka-appear ako. So, magandang hapon sa lahat ng tagapakinig ng ating programa Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamayan. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay, tulad na nabanggit ko kanina, nakalimutan ko pabatiin si RD, no? Maraming nanonood pa, shout out daw kay Pog and kay Isha. Gayun din sa lahat po ng nanonood. Na-miss si RD kasi. Lalo na mga taga-Eastern Police District, partner. Okay. Yung nabanggit ko kanina, no, sama-samahin ko na yung challenges na encounter ni RD when he took his office as the Regional Director of PRO 7. And at the same time, the general peace and order situation in the area of PRO 7. RD? Yes, ma'am. Actually, kahit saan sigurong lugar, there is always a challenges na na-encounter tayo. But anyway, upon my assumption as the Regional Director of Police Regional Office 7,
I see to it na ma-address natin yung mga problems encountered dito. So we deem it wise na nag-create tayo ng Center for Public Safety Analysis. So itong Center for Public Safety Analysis natin is focusing on the intelligence aspect, analysis, and foresight. So parang war room ito natin na kung saan pag tiningnan natin every morning is makikita natin yung situation ng bawat probinsya at bawat syudad ng ating Central Visayas. So isa ito sa mga tools natin para ma-address kagad natin kung ano man yung problema na nakikita natin sa bawat area of their respective jurisdiction ng mga PD natin, ng mga chief of police natin, ng mga city directors natin. So ito po ay an Israeli-inspired Center for Public Safety Analysis. So napakagandang tools para sa mga commander, and ang way forward namin nito is to be replicated on sa mga police provincial offices ng ating region. So yan po ma'am, ang ating unang ginawa dito sa Region 7. Then, nung district director ako dyan, siguro nabalitaan yun nung i-implement natin yung urban patrolling, which is very effective on anti-criminality campaign. So, kung ano yung ginawa natin dyan sa region, sa Eastern Police District, replicate natin dito so that magkaroon tayo ng magandang police visibility and police presence na makikita sa bawat highly urbanized cities dito sa Central Visayas. So at the same time, isa sa mga pinaka-highlights namin na pagtutuunan namin ngayon ng pansin is yung creation namin ng Central Visayas Anti-Illegal Drug Advocates, wherein we accounted all our surrenders way back nung starting 2016. And as we all know that before we called them as drug surrenderers, but now we call them as anti-illegal drug advocates. Kung noon we consider them as our enemies, now they are our allies in fighting anti-illegal drug, the proliferation of anti-illegal drugs. So lahat ng ito ma'am, lahat ng ito is anchored on the BIDA program of our SILG and on sa M plus K plus K equals K ng ating mahal na Chief PNP. Okay, partner? Ang ganda nun, partner, no? Sir, napansin po namin, no, sa atin po sa ABP presentation po kanina na atin pong ipinlay ng PRO7, no? For the past 15 days po, sir, magmula po, sir, ng assumption po ng inyong as a regional director, sir, ng Pro7. Talagang naging very busy po kayo, sir, dahil nandyan po yung ating command visit, yung courtesy visit sa mga iba't ibang mga city at mga probinsya po, no? At maging yung mga surprise inspection po sa ating mga police station, different police stations sa inyong nasakupan. Sir, kamusta naman po, sir, sa inyong pag-iikot po, sir? Kamusta po ang kabuuan ng ating kapulisan sa Pro7 pagdating po sa kanilang pagsiservisyo sa ating pong komunidad at gayon din po yung mga relasyon po ng ating mga kapulisan sa ating pong mga local government unit po dyan sa Pro7, sir? Well, actually, yung mga pulis dito napaka-alerto. Isa yan sa mga ipagmamalaki natin. Napaka-alerto at saka they have a good partnership and collaboration with our local government units. They have a very excellent synergy of action among partners in the community in fighting illegal activities such as illegal drugs, illegal gambling, and other anti-criminality campaign. So that is why I think, sabi ko nga kanina, this is a very nice place to implement those programs kasi they are very much willing na kung ano ang mga changes na ini-implement sa kanila, ginayakap nila kaagad na they see to it that yung program na ini-introduce, mga initiatives, na i-implement kaagad. So that is one of the best character ng mga pulis dito. So I am very happy that I was assigned here, although actually 1 month na ako because I assumed office last December 19.
And more than 1 month na. Today is January 24 already. So more than 1 month na ako. And I'm very happy to say that in terms of anti-criminality campaign and anti-illegal drug campaign and other illegal activities in the area, na-address natin. Actually, isa pa sa isang ibibida namin sa Region 7 sa Central Visayas is aside from the creation of the Center for Public Safety Analysis, kung meron tayong urban patrolling, we have also a drone patrolling. Wow! Every hour we will be flying drones in highly urbanized cities and thickly populated areas. Are there how many drones do you have? Malawak na malawak yung area of responsibility. Well, actually, we are focusing on Cebu City, the highly urbanized cities. Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City, and Talisay City. This is in the province of Cebu. However, doon sa Negros Oriental and Bohol, we are still needs to account all those drones that were issued in those provinces. Malaking tulong yung drone talaga, no? Napakalaking. Naalala ko tuloy, partner. Last Oo nga, the QCPD director, si Brigadier General Torre also presented to us yung drone. But anyway, sabi nga natin, in 1 month time, no? 1 month pa lang si RD doon sa PRO 7, pero included on the accomplishment presented to us through the ABP. One of those is the arrest of wanted persons. Di ba, RD, no? Yes, ma'am. Opo. We see to it that, in Central Visayas, we have what we call target setting. So, kung meron kang 100 wanted person with warrant of arrest, so inaaral yan ng management team ng operations division natin at ng investigation division natin dito kung ilan ang ibibigay sa iyo na ma-accomplish mo for the week. So we have also the concept of call center concept, wherein kung hindi mo pa nakukumply, malapit nang matapos ang 1 linggo, hindi mo pa nakukumply yung target setting mo, somebody will be reminding you, will be calling you. Galing, ano? That, sir, please comply, that you have still 5 or 2 to be accomplished. So, nare-remind sila. Oo nga, ang galing. Ano? Partner. Hindi kasi minsan, minsan, napupunta sa ibang bayan, yung wanted ng isang bayan. Ano? So, with the kind of, yung monitoring na ginagawa ng PRO 7, with all those wanted people, wanted sa kanilang AOR, ay nahuhuli. Dahil may mga RD, may mga nagre-remind, no? At saka may may task force na naka-assign talaga doon, RD. Yes po, ma'am. So, yun yung target setting natin. May halimbawa, for the province of Cebu or Bohol, meron silang target kung ilan ang dapat ma-accomplish nila for the period given to them. Ako nahihirapan sa boses ni RD, no? Talagang ganun tayo kalakas kay RD, oo partner. nga, thank you, RD. Pinagbigyan pa rin tayo ni RD. Paus si RD. And anyway, partner, may 10 minutes pa naman after 1 o'clock. Siguro nais ko munang alamin bago ka magtanong. Alam ko, punong-puno ng mga programa pa si RD, no? Na nais ng ilatag sa PRO 7. RD, would you mind to share it with us, please? Yes, ma'am. Sabi ko nga, yung 3 na pinofocus namin is yung Center for Public Safety Analysis, which is an Israeli-inspired center for Public Safety Analysis, and the urban patrolling, the Central Visayas anti-illegal drug advocates, then yung drone patrolling. Itong 4 na ito is sufficient enough to deter all the criminalities that is being pwedeng mangyari dito sa Central Visayas. And also, we have considering that the local chief executives is very vulnerable for harassment. Alam naman natin, yung mga local chief executives natin is they are doing their part as to make the community and their economy improve. So maraming
Yung iba dyan nagkakaroon ng mga, sabi ko nga kanina, vulnerable for threats. So ang ginawa namin, yung lahat ng close-in security ng mayor at saka ng governor, we have scheduled a VIP security protection orientation course. So that yung mga, halimbawa, si Ma'am Flory, isang mayor siya. So mayroon siyang 3 o 6 na security o 3. So we will teach them yung 2-man detail, 3-man detail, 6-man detail. And dapat kalimitan sa mga local chief executives natin ay iniimbitahan na maging guest of honor and speaker. So para alam ng mga close-in security kung saan sila tatayo, kung si mayor nasa podium, kung nagsasalita na, para if in case may mga untoward incident na pwedeng mangyari, na kaka-react sila properly. And one thing more, na isang napaganda nito is yung we teach them on how to react on ambush. So yung ambush drills, during the yung pag nagta-travel yung ating mga local chief executives, dapat alam ng mga close-in and other drivers nila on what to do if ever there will be an ambush or any eventualities na pwedeng mangyari while their principal is traveling. So yun ang mga natin. Maganda RD, no? Parang kumbaga refresher, no? On the part of the close-in securities, yung may mga hawak ng mga VIPs, parang refresher ito sa kanila, no? Kung paano talaga nila mapoprotektahan, partner, yung kanilang mga VIP. At isang patunay ganyan, partner, na talaga. Actually, ma'am, as we account yung mga close-in nila, most of them, almost siguro mga nasa 80%, wala pang training sa ganun. So this is a very nice opportunity for the close-in security of the local chief executives para at least malaman nila kung ano ang dapat nilang reaction sa mga untoward incident na pwedeng mangyari. Alam mo, partner, ang tagal ni Sir na-assign ng Police Security Protection Group eh. Kung hindi ako nagkakamali, Sir, no? Para hindi nga ina-apply ni Sir ngayon yung expertise niya pagdating higit sa lahat, no, yung welfare ng tao, security ng tao, no. Okay, go ahead. Sir, mukhang hindi, sige, go partner, ahead. may tatanong ako kay RD kasi syempre nung pinapanood natin yung mga accomplishment nila RD for the past 2 weeks, 3 weeks, no? Talagang isa sa pumukaw, Sir, sa attention namin, Sir, yung accomplishment nyo pagdating, Sir, sa war against illegal drugs, Sir, no? Nag-take note, Sir, ako nakita ko, hindi ko nagkamali, 7.2 million, 7.5 million, Sir, for the past 2 weeks, Sir. In about, in a span of days lang, no? Kailan lang dyan, Sir, nung January 19, yung huli nyo po na 3.6 million worth of shabu, Sir? Yes, actually, for the period from December 20 hanggang kahapon, yung total DDB value na nakuha namin sa shabu is 58,481,836. That is shabu. 58 million. Pagdating sa marijuana naman is 49,945. So we've almost 59 million yung sa anti-illegal drug campaign natin. And ang kagabi lang, ma'am, yung latest accomplishment namin kagabi is 8.6 million worth of shabu. Ano ba yan? Million? Partner, pinapalakpakan sa programa natin yan. Dapat engineer. Ating palakpak, engineer. With the 58 Congratulations, Sir. With the 58 million. May analysis po dito. Ang analysis ko po dito, ma'am, is this is the illegal drugs. Yan po ang aming handog sa inyo, the RD, isang masigabong Para sa palakpakan. Team Pro 7, Sir. With the Team Pro 7, isang masigabong palakpakan, 58 plus 8 million, no? Congratulations. Alam niyo, RD, very touching kasi yung mga ganyang kalalaking mga accomplishments dahil marami pong buhay na nasasalba. Okay, go ahead, RD. Actually, based on our analysis, yung mga ito yung na-in place na nila before pa mag-Christmas, before mag-New Year, before mag-Sinulog Festival. So ang way forward namin ngayon is
to collaborate doon sa mga adjacent regional offices para yung papasok sa amin meron na kaming intelligence information, may information na kami kung meron man. So we have a close synergy of action with all intelligence units doon sa mga adjacent regions natin dito sa Central Visayas, such as Region 6, 8, and other regions na surrounding Central Visayas. Okay, magbabalik tayo, RD, after po our station break. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Okay, ang tumpak na oras, ika-isa ng hapon. Ang programa ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ang SM Supermalls at SM Mega Mall. Siyempre, hindi ko makakalimutan ang kapangalan ng mami ko, ang PIO ng PRO 7, Police Lieutenant Colonel Maria Aurora Rayos. Kasama pa rin po natin ang butihing Regional Director ng Police Regional Office 7 sa katuuhan po ni Police Brigadier General Jerry F. Biaris. No, kanina may sinasagot si RD. Sir, please go ahead. Yes, ma'am. Nabanggit ko lang kanina yung tungkol doon sa close-in protection, yung sa focus natin, yung sa ambush drills, yun, para at least may alam yung ating mga close-in protection ng ating local chief executives in dealing with different kind of situations. Oh, talagang talagang kailangan may parang sort of a refresher and thank you isa sa naging programa ng butihing RD ng PRO 7 is to focus more on the protection of ang tawag nga natin diyan, please correct me RD if I'm wrong, ang mga VIPs natin Napakahalaga, partner, na mapangalagaan at maprotektahan natin yung kaligtasan ng ating mga local executive. Okay. Congratulations, RD. Batid po natin, nakagagaling lang natin sa holiday seasons and marami pa ring preparations. Yung sinulog yata kila RD yun, no? And yung katatapos lang din na selebrasyon ng ating Santo Niño. So other than that, since we are we only have 10 minutes, para sa ating butihing regional director, and we want na i-take ito ni RD para sa ating mga giliw na tigapakinig, tigapanood. We are being viewed live worldwide sa live streaming po. Go ahead, RD. Baka may mga nais pa po kayong ihatid sa ating mga kababayan, lalo na po, higit sa lahat, yung ating security protections na ibinibigay ng ating mga alagad ng batas sa taong bayan. Okay, ma'am. Thank you very much. Considering that lahat ng operation we have, dapat alam natin, we know the capability of the enemies. We know the capability so that kaya nating banggain kung ano man yung mga strategies nila, kaya nating makounter. So, idadagdag ko na, isa pa sa mga ating way forward ng Police Regional Office 7 is the intelligence fusion among adjacent regional offices ng ating bansa para magtulungan kami. For example, yung Region 6, Region 8, and other adjacent regions, or as far as NCR. Kasi because NCR is one of the center of
businesses in the Philippines. So siguro we'll see to it that we have a close coordination with the intelligence units of the National Capital Region Police Office. So sa akin lang, i-grab ko na itong opportunity na ito na magpasalamat sa ating mga kapulisan ng Police Regional Office 7 sa kanilang walang sawang pagtatrabaho, particularly on anti-criminality campaign, anti-illegal drugs, anti-illegal gambling, and all other forms of criminalities in the community. Likewise, hindi ito magiging successful without the support of our stakeholders. Of course, yung mga force multipliers natin, other line agencies na kakibat natin sa pagpapatupad ng mga batas dito sa Central Visayas. Alam naman natin ang Central Visayas is next to NCR kung sa dami ng tao and in terms of economy. So napaka kinakailangan talaga na magkaroon tayo ng matinding strategies on anti-criminality and other forms of criminality na pwedeng mangyari sa ating area of responsibility. Yun din, gusto ko rin pasalamatan kayo Ma'am Flori, si Julius, at saka regards na rin. Kay CDDF. Yes, regards na rin kay Benliner Kapili. And of At course, kay Didi. At kay DDID. Kay kabayan ko, si Wilson Asueta. So, thank you very much for this. Ardi, hindi ka pa magpapaalam, Ardi. Extended pa ako until 15 minutes daw. Okay, sige. But anyway, I grab the opportunity. Baka makalimutan natin. Yes, mamaya. Opo, kasi siyempre partner, ang layo-layo ng Cebu and ika nga through the program naman, parang sandali tayo naglalakbay papunta ng Cebu. So talaga ako ang nahihirapan sa boses ng ating pambutihing regional director, but we are very thankful talaga kahit na sa ganong kalagayan ay pinaunlakan niya tayo. So again, sa ilang minuto pa rin bago ang kanyang parting message, nais pa rin nating alamin. Alam ko punong-puno ng idea si RD katulad niyan partner in our entire time na nag-i-interview. This is the first time I've heard na yung parang refresher doon sa mga close-in ng mga VIPs. With that, RD, congratulations of course. RD, Yes, ma'am. yung pala suporta ng simbahan. Yung proyekto ng ating Chief PNP RD, tanongin natin partner yung programa ni Chief PNP na MKK equals K at yung ating revitalized PNP Kasimbayanan. Tanongin natin kung ano ang naging epekto nito sa Pro 7 pagdating sa peace and order situation ng Pro 7. Tanong natin kay Yes, actually napakagandang programa yung Kasimbayanan ng ating Chief PNP at saka yung M plus K equals K. So nakikita naman natin na there is a decrease of occurrence of crimes. So napakaganda kasi unang-una katuwang natin yung mga religious sectors ng ating pamayanan. So actually hindi lang sa barangay, hindi lang sa other sectors of the community tayo nagkakaroon ng kasimbayanan in M plus K plus K, but also doon din sa mga korporasyon na may mga maraming empleyado. So isa yun sa mga na i-portray natin. Actually, prior for my assignment here in Region 7, we introduced our Chief PNP together with Pastor Oliver yung programa ng kasimbayanan sa korporasyon. So we are the first one sa Region 3 noon when I was the DRDA there to engage all those sectors of the government para doon sa kasimbayanan ng ating mahal na Chief PNP at saka yung BEDA program ng ating mahal na SILG. Opo, tama.
Oo, kasi si RD actually no, lahat naman nararamdaman natin yung ika nga pagiging relihiyoso, and Mhm. I know that RD would agree na it's not hard to have a God-centered life, kasi kapag may takot ka sa Diyos, ika nga ay malapit ka doon sa ika nga ay disiplinado. Lalo Mhm. ngayon ang ating mga otoridad ay sila pa no, yung kasimbahan involved ang ating mga religious group. So parang mula sa ating mga otoridad nandun na no, nakikita agad na ika nga ay they are being guided ng ating Panginoon. So ang mga tao ika nga ay nandun na rin yung puso para ika nga sumunod to have a God-centered life. RD? Yes, ma'am. Totoo yan. Dapat talaga isama natin sa ating pagtatrabaho na dapat we are guided ng ating puong may kapal para lahat ng ating mga gagawain, ating mga layunin ay papunta sa tamang landas. So this is very timely that our Chief PNP has this program, and we grab this opportunity para to reach out all the sectors of the community para maipaabot natin that the PNP, the police organization, is really a law-abiding organization and a God-fearing organization. Kasi yun nga no, yung mga nakaraang panahon, bubukuhan na naman tayo ng edad ano. Hindi Yung na ako magtataka pa concentration. Yung concentration ng mga otoridad noon nung unang panahon, RD, bukuhan na naman kami ng edad dito. Ang concentration actually ng ating mga otoridad back those decades no, ay talagang just the security of every individual person. But now, ika nga yung involvement ng ating kapulisan, ika nga inakap na nila ang taong bayan kasama ang malasakit at pagmamahal. Tama ba, Adi? Yes, ma'am, dapat talaga may malasakit tayo kasi pag meron tayong malasakit, it will eventually resulted to kaayusan and kapayapaan. Then pag meron tayo niyan, so of course tungo sa kaunlaran yan. Aasenso tayo, hindi lang yung organization but also the individual in the community na magkakaroon ng magandang buhay. Kaya yan, yung project ni Chief PNP, M plus K equals K. So this time, we are going to ask for the parting message ng butihing Regional Director po ng Police Regional Office 7 sa katuuhan po ni Police Brigadier General Jerry F. Biari. Sir? Yes, ma'am. Ulitin ko lang yung sinabi ko kanina. Pasalamat ako sa iyo, Ma'am Flory, kay Julius, kay Ben Liner Kapili, kay District Director nyo, kay Brigadier General Wilson Asuna, at sa lahat ng sumusuporta ng programa nyo. At kami naimbitahan para maging guest dito, maipaabot namin ang aming mga programa. Maraming salamat. This is a very big opportunity para malaman nyo ang ginagawa ng ating mga kapulisan dito sa Central Visayas. So, with my battle cry, our battle cry, life is beautiful, with integrity of heart and skillful hands, we shall lead. Thank you. God bless Yun. you, RD, Sir. and more power. Sir, maraming salamat po at congratulations po muli, sir, at more accomplishment to come, sir. Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po. Mula po taos-puso ang aming pasasalamat sa ating butihing Regional Director ng Police Regional Office 7. Magandang tanghali po ang RD. Ganyan din po sa PIO ng PRO 7, Police Lieutenant Colonel Maria Aurora Rayos. Thank you, sir. God bless sir. you. God bless po. Abot na naman po tayo sa ating oras ng pagpapaalam. Thank you very much sa ating technical. Ang programa ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng SM Supermalls at SM Mega Mall. Partner, magpaalam ka. Batiin ko sandali. Si JP and Emong daw, and si Pogpog, ganyan din si Isha ng DVO. Okay. Okay.
Okay, maraming salamat po muli sa pagsama niyo po sa aming programa. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Martes. Ako po ang inyong kaagapay, Police Captain Julius Christie. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos. Magandang tanghali po. So once again, maraming salamat po sa ating tigapagtaguyod at sa technical thank you Engineer Arnold at syempre sa ating mga reporters at syempre kay CDDS Police Colonel Benliner Capili ang ama ng lingkod ng bayan kaagapay ng mamamayan, gayon din sa bumubuo ng LBKM. Antabayanan niyo po kaming muli. Kami po ay babalik sa darating na Martes. Once again, ang thank you sa Regional Director ng PRO 7, Police Brigadier General Jerry F. Biaris. Gayon din kay PIO, Police Lieutenant Colonel Maria Aurora Rayos. Ito po ang Nyabang Lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. The preceding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules.